paano nakuha ni Leviste yung Cabral files? Paano napunta sa kamay niya? On September 4, with Yusek Cabral, after she had a phone call on speakerphone with Secretary Vince Dizon, and I also had my phone on speakerphone, and I believe that my mother also spoke with Secretary Vince Dizon that night. And Secretary Vince Dizon said that these are public documents and that all of them can be shared not only with me, but with the public. Inimbestigahan yung Cabral files ni Leviste. Yes, Mr. Chairman, has the committee established how the list was acquired? Hindi pa. Nakapagkwento na ba si Congressman Leviste? May we know, Congressman Leviste, how you acquired the list? Ayan, yan. Magandang tanong yan. Oh. And were these given to you as a printout or was this a file that was emailed to you? The printout that I have sent there with a timestamp September 9, 6:03 p.m. was a hard copy, and I also got a soft copy of that printout From? from the office of Yusek Cabral, with Yusek Cabral present. Okay, so So yung copy ni Leviste nung Cabral files na kung saan naglalaman ng mga magnanakaw. Ganun na lang term natin, paiksiin natin para hahaba pagsasabihin ko pang flood control scandal, ghost projects, yung mga listahan na lang ng magnanakaw. Ganun kasimple para maano natin. Ito po ay alam din ni Vince Dizon. Kasi nga nasa speakerphone. Alam din niya at alam din nung nanay niya. 'Di ba? So, ibig sabihin may kopya si Vince Dizon. Kaya, kung merong kopya din to si Vince Dizon o public files nga yan, ibig sabihin, hindi magsisinungaling ito si Leviste. Kasi ito ay binigay mismo ni Cabral. Hindi lang ito basta inabot. Di ba? Ibig sabihin, andoon mismo si Cabral nung buhay pa. yung email na pinanggalingan nung listahan is from a government employee or from an official email of the DPWH? Soft copy was given to me, Sorry, USB ba or it was Yes. emailed to you? USB. Okay, so may binigay sa yung hard copy at may binigay sa yung USB with all of these files. Yes, my USB was the one that got the files. Okay, so binigay mo yung USB mo kay Undersecretary Cabral at kinopya niya from her computer. It was my USB from their computer in the presence of Yusek Cabral. Yes, but you have to, we just want to establish how the information arrived to the committee, no? So, madaling salita, ito ini-establish pa. Sa madaling salita, binigyan siya ng hard copy. Okay? Ito pinag-uusapan nyo soft copy, paano napunta sa USB ni Leviste. Pero yung hard copy, binigay mismo sa kanya. So could you share with us how it arrived here? So binigyan ka ng hard copy and how did you get the soft copy? In the presence of Yusek Cabral, I asked if I could get a soft copy of it, and my USB, after a few minutes, because it wasn't readily with me, was brought by my staff, and it was also seen on CCTV that we were coming in and out of the office. And that time, Yusek Cabral was with us. And that was after a phone conversation with Secretary Vince Dizon. Okay, so yung USB mismo, nilagay mo sa computer ni Yusek Cabral and you transferred the file to your USB. In Correct. the office of Yusek Cabral. In her computer. In the Planning Services office computer. Okay. Yo, maliwanag, di ba? Ang detalye. Alam nyo, kaya mas tiwala ako sa sinasabi nitong si Leviste kesa dun sa sinasabi nila Claire, kesa dun sa sinasabi nila Ombudsman. Dahil ito, detalyado. He has nothing to gain. Wala naman siyang mapapala dito. Ang tahimik ng buhay niya. Ang dami niyang pera eh. Hindi naman siya involved. Di ba? Kasi ako, magdududa pa pag involved siya doon sa flood control scandal o sa pagnanakaw dyan. Eh, hindi naman. So, pwede naman siyang manahimik lang. Di ba? Yung iba lang, kaya kaduda-duda dahil involved sila, magtuturo sila ng iba,
para hindi mapunta sa kanila yung nakawan dyan sa ghost projects. Hindi sa kanila matuon. Pero ito wala eh. Wala naman siyang mapapala dyan. Hindi naman siya involved. Tapos pag titingnan nyo, detalyado. Pinapangalanan niya sila. Ba't hindi nyo imbestigahan si Vince Dizon? Huwag nyo nang pagtagalin. Dapat tingnan na mismo ng ombudsman. Oh, teka muna. Tama ba? Kasi alam naman daw ni Vince Dizon, dyan ako nagtataka eh. Ba't hindi nyo agad imbestigahan? Ba't hindi nyo agad ilabas? Dapat yan sa lalong madaling panahon, i-confirm nyo na kung peke yung nasa file, yung hawak ni Libiste. Agad-agad nyo na. Ganun lang kasimple yun. Tingnan na ng ombudsman, peke ba? Tunay ba? Na makamove on tayo. Ngayon, pag tunay, sino yung nilalaman ng files na yun? Habulin. Simple, di ba? Kung peke, of course, sasagot si Libiste. Bakit? Binigay yan sa kanya eh. Naka-speakerphone si Vince Dizon. Binigyan siya ng hard copy, binigyan niya ng USB, tapos yung USB niya, nilagyan ng laman doon mismo sa opisina ni Cabral. Tapos ibinigay sa kanya. So bakit hindi magtatali? Na alam naman daw ni Vince Dizon na sekretary ngayon ng DPWH. Para mabilis tayo makamove on. Di ba? Eh, kay Bong Revilla, ang bilis nyo nagdesisyon eh. Ha? Ang bilis ng... ba't ito? Sige na. Ang problema natin, una pa lang, si Boying, iba na ang tono. Ang tono niya, hindi pa man din niya nakikita, hindi pa man naiimbestigahan yung Cabral files o yung laman ng computer, binabanatan niya na agad si Libiste. Diba? Hindi pa man niya nakikita, parang wala na siyang tiwala dun sa hawak ni Libiste. Even sila Tito Soto sinasabi, basura. May pambihira. Anong klase ito? Huwag nang pagtagalin. Alam namin yung mga taktika nyo eh. Lalo kayong nahahalata. Isang tanong, isang sagot. Tugma ba yung files nyo at saka file ni Libiste? O hindi? Next topic po. Ito pag-usapan natin mabuti dahil ito si Bonoan, di ba matagal nang pinauwi at hindi umuwi. Ngayon merong blue ribbon, biglang umuwi. Tingnan po natin. In one of our budget hearings, I believe kinumpute po to ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan, ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos. Napunta kay Bonoan, 2.5 billion pesos. Ganyang katitindi ang mga sekretary ng Pilipinas. Since 2022. 2022 pa yan ha. Wala pa yung dati. Pero malamang-lamang yan, ngayon lumobo eh. Kaya ngayon iniimbestigahan. Well, Ano po ang masasabi niyo ho dyan? I think, Your Honor, I think this is something. Well, I think I issued a denial on this at one point in time when I learned about. I have not read the entire affidavit, but I issued a denial to it. I don't even recall actually talking about any projects at all. If there will be proposals from them, I just. No, but this is very clear na meron kayong allocated amount No. at nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Wala ho ako. 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. This, I completely deny, Your Honor. Ako, medyo hindi ako naniniwala kay Bonoan. I mean, dumadaan sa opisina mo yan. Dumadaan sa opisina mo.
I don't have any allocable amount. Mamaya, pagsasalita namin si Congressman Leandro Libiste. Opo. And I think he will negate what you just stated, na wala kayong allocable. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Anyway, sige. Well, Mr. Chairman, whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Parang sinasabi dito, nasa listahan si Bunuan. Diba? Na yung listahan ng Cabral files ni Lebiste, nandun siya. Kung ano man tawag doon, allocable, non-allocable, naalok ka ba? Kung ano man yan. Basta may napunta sa 2.2 billion. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari to under your watch. Yun. Same, di ba? Yan nga to the very least si Bongbong Marcos, sabit siya talaga dahil pinabayaan niya rin. Pero I don't think pinabayaan niya lang. Involved siya. Same thing kay Bunuan. Hindi ako naniniwalang pinabayaan niya lang yan. Involved siya dyan. Di ba? You're the secretary of for the 3 years, Your DPWH. Honor. O 3 years, 2 years, 3 years. Secretary kayo ng DPWH. May mga ghost projects. May 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako ho, personally, ako naniniwala po ako dito eh. Paano ho isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya ho tayo nandito sa... Mismo. Ako yan din Nangyayari yung kalokohan sa ilalim mo, tahimik ka. O, ano, kasi ganito yan parang ganito yan. O sige, magtrabaho kayo. Trabahuin nyo yan. Hindi ko ayoko yan, yung lintik na ghost projects na yan. Trabahuin nyo yan. Kayo nang bahala dyan. Di ba? Hindi na lang ako magsasalita. Pwede bang ganon? Meron yan di ba? Meron yang natanggap para tumahimik yan. Oy, hindi mo alam. Ano, tanga ka lang? Ganyang kalaking ghost projects nangyayari sa ilalim mo, wala kang alam? Sa ganitong sitwasyon ngayon eh. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Ilagay ko yung picture ni Alam nyo, merong 5 sekretary. Okay, kaya nga nagpahint na nga si Lacson kanina Kung itutugma natin yan, yung sinasabi mo, hindi tutugma doon sa listahan na hawak ni Libiste na Cabral files. Ibig sabihin, posible na doon sa 5 sekretary na involved, isa siya doon. At ako, naniniwala ako, hindi rin makakagalaw tong DPWH secretary na to nang hindi involved yung mga mas matataas na politiko. Dapat sa'yo, umamin ka. Umamin ka na kasi mahuhuli. Imposible. Napaka-imposible. Pero alam nyo, sa kabuuan, hindi ako talaga masaya doon sa nangyaring Blue Ribbon ngayon. Parang sa katagal-tagal nating inantay, saan? Si Martin Romualdez. Biglang nawala sa usapin si Romualdez ngayon. Di ba? Anong lumabas ngayon? Si Bunuan. Yung peking witness na si Bernardo. Anong na-issuehan ng warrant? Si Bong Revilla. Diba?
Anong lumabas ngayong araw na 'to? Napalayo tayo kay Tambaluslos. Napalayo tayo kay Bongbong Marcos. Tapos yung lead natin, papunta na nga doon. Ni parang ayaw pang trabahuhin ng ombudsman. 'Di ba? Ayan na nga, nasa harap na nila. Sinasabi ni Libiste, ito binigay sa kanya mismo. May kopya si Vince Dizon. Public files din naman yan. Kaya patuloy po tayong magbabantay kasi matindi po ang mga nagiging balita ngayon, no? Nakikita natin na paano nila nilalayo ang usapin. And at the same time, nakikita natin yung desperation nila. Tanim impeachment na. Nagtanim na sila ng impeachment. Di ba? Parang impeach me. Ganun ang nangyari. Nagpa-impeach. Parang lumalabas. Si Bongbong Marcos, pina-impeach ang sarili. Para ano? May 1-year bar rule. Sigurado na hindi siya masasampahan ng impeachment na maayos-ayos. Ganyan na po. Nagaganap itong ano natin. Talagang tama yung sinabi ni Libiste sa amin. Ayaw nila tong investigasyong nangyayari ngayon. Kaya, again, uulitin ko, maging mapagmatsyag po tayo. Na tayo ay maging alerto sa mga balita na ilalayo tayo dito sa investigasyon ng pagnanakaw sa flood control.